namin, salamat po sa natapos sa morning worship. Nihiling po namin ngayong bago mag-lunch ay madaanan namin itong topic, yung paksa regarding sa iyo bilang Trinidad na Diyos. Nihiling po namin na makatulong to sa amin kung paano ka namin iisipin, paano kami makikitungo sa iyo, at yung buong buhay ng pananampalataya ay makita namin sa liwanag ng pagka-Trinidad mo. Samahan niyo kami sa aming tamang pag-iisip sa pamamagitan ng pag-aaral. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, nung nakaraang Sunday po, ang tinalakay natin is yung definition ng Trinity. So, hanggang dalawa lang yung pag-aaral natin. Ngayon, last Sunday, saka ngayon regarding sa Trinity. Yung susunod, men studies na yon, saka lady studies, yung mga susunod. So, nakita natin mula sa Bible, tinignan natin yung tatlong katotohanan regarding sa banal na Trinidad. Unang katotohanan, Joel, ilan ang Diyos? Isa lang. Okay. Ate Lorna, ilan ang persona ng Diyos? Tatlo. Okay. Recitation ba? Paul, pantay-pantay ba yung persona ng Diyos? Amen. Amen. Catechism yun. Question and answer. So, yun yung tatlo na truth. Una, may isang Diyos. Pangalawa, siya ay may tatlong distinct na persona. At yung pangatlong katotohanan ay yung bawat persona ng Diyos ay walang mataas at walang mababa. Pantay-pantay. Kaya pag define natin yung Trinity, ibig sabihin, there is one God revealed in three persons, distinct persons. Father, Son, and Holy Spirit who are equal in majesty, power, and glory. So, balikan lang natin yung definition na yun, no? Pero, ang titignan natin ngayon ay sa history. Paano nag-develop yung doctrine ng Trinity, tapos yung kasunod, yung mga practical applications nito. So, balikan natin mula Old Testament. Yung mga church fathers, naniniwala sila na pag nag-appear yung angel of the Lord, yung commander of the army of the Lord kay Joshua, angel of the Lord sa mga patriarchs, naniniwala sila na may special knowledge. Merong special knowledge na ibinigay yung Diyos doon sa mga fathers natin sa faith, sa Old Testament, para makita nila na yung kausap nila ay Diyos at hindi lang creature. Sabi nila, binigyan sila ng Diyos para makilala nila. Kasi hindi nila makikilala ang Diyos kung hindi hinayag mismo ng Diyos. Meron pa dito na iba't ibang pananaw tungkol sa iba't ibang occurrence na pagpapakita ng mga theophany, mga Christophany. For example, nung wawasakin na yung Sodom and Gomorrah, may tatlong angels na bumisita kay Abraham. Diba, naghanda pa nga siya para sa mga yon. At naniniwala tayo na yung isa doon ay Christophany ng Diyos. Kasi dalawang anghel lang yung pumunta sa Sodom and Gomorrah, yung isang anghel nagstay. Doon nakipag-bargain si Abraham. Sabi niya, kung pwede ba na huwag wasakin yung Sodom and Gomorrah. Dahil lang doon yung pamangkin niya, na si Lot. Nakipag-bargain. At sinabi, nakipag-bargain siya sa Diyos. So, ito ay special na knowledge na ibinigay ng Diyos sa kanila, maging sa iba't ibang mga parts ng Old Testament. For example, sa wisdom literature, sa Book of Proverbs, chapter 8, kung saan yung wisdom ay personified. Ito ay binigyan ng Diyos ng espesyal na kaliwanagan sa mga nasa lumang tipan, at maging yung Spirit of the Lord bilang Holy Spirit. So, sa Old Testament, may mga ganyan, mga patikim. Pero sa New Testament, medyo mas explicit na yung implicit sa Old Testament. Pero alalahanin natin, maging sa New Testament, wala yung formula. Wala yung fully developed formula na meron tayo. Later, yan ang i-discover ng mga after ng mga apostles. Pero sa New Testament, may makikita tayo ng mga hints, pakunti-kunti na ibinibigay dito. Mamaya, makikita natin kung bakit. Kumbaga, ang New Testament ay hindi textbook. Hindi siya
in a textbook format. Maraming mga references sa Diyos, kay Jesus at sa banal na spirito sa New Testament na kapag binuo mo, kapag sinestematize mo, kapag ginather mo at pinag-aralan mo, dito makikita yung doctrine ng Trinity. Ang concept ng Trinity ay ginagamit at pinag-iisipan kapag binabasa yung New Testament para hindi tayo mamali sa pag-iisip tungkol sa Christian faith at yung ibang mga nasa labas ng Christian faith ay mamali sa iniisip nila sa Kristiyanong pananampalataya. Kumbaga ito ay response na hindi tatlong Diyos ang wini-worship namin, kundi isa. Ito ay response na hindi namin kinikilala si Jesus bilang tao lang. Ito ay mga tugon mula sa mga pangangailangan ng pananampalataya during their time. There is no formulaic expression of the Trinity even in the pages of the New Testament, because the writers of the New Testament everywhere presupposes the triune nature of God. Hindi kayo makakabasa na may isang part ng Bible kung saan in-expound yung Trinity. Bakit? Ang sinabi ng mga resource natin dahil presupposed na nila yun. Nung sinulat yung bagong tipan, umakyat na si Jesus sa langit. Naituro na sa kanila yung pagiging Trinidad ng Diyos mula sa pagparito ng Panginoong Jesucristo. Sabi ni Warfield, that the revelation of God's triunity was already the common property of all Christian hearts. Alam na nila na Trinidad ang Diyos. Meron silang idea, meron silang consciousness that there is something na ang Diyos ay God, 3 in 1. Kaya yung mga authors ng Scripture, nagsasalita sila, nagsusulat sila, galing na sa Trinitarian consciousness nila. Kaya pag nagsulat si Apostle Paul ng benediction, the Lord, God, and Jesus Christ. Kumbaga, natural na sa kanya yung Trinitarian na mga pagsasalita. Kapag nagsulat, God and Christ. Pag sinabi sa Acts, sinulat ni Luke, ni Dr. Luke, the Holy Spirit, God, the Holy Spirit. You have lied unto God, you have lied to the Holy Spirit. Kumbaga, kusa nang lumalabas sa kanila yung paniniwala nila mula sa Trinidad. Hindi na nila kailangang i-define, hindi na nila kailangang isa-isahin pa o ganito ang Trinity, ha? Kasi meron na silang Trinitarian consciousness. Sabi ni Jeffrey Stevenson, sabi niya, the incarnation, yung pagkakatawang tao ng Diyos Anak. The incarnation is the summation of all the theophanies, visions, prophecies, and concursive operation of the Spirit's inspiring work. Ito daw yung tugatog ng lahat ng mga patikim sa lumang tipan. Pero, alalahanin natin na si Kristo yung summary ng lahat ng revelation ng Diyos. Ibig sabihin, kung wala si Kristo, hindi natin malalaman yung mga bagay na patungkol sa Diyos. In Christ is hidden all the knowledge, sabi sa Colossians. Sinabi yun sa Colossians chapter 2. Therefore, galing mismo kay Jesus, dumadaloy yung kaalaman tungkol sa Diyos. Makikilala lang natin ang Diyos through Jesus Christ. Anong ibig sabihin? Malalaman lang natin ang triune nature ng Diyos. Makikilala lang natin yung kalikasan ng Diyos. How? Through the incarnation and consequently the outpouring of God's Spirit. Dahil dumating si Jesus, makilala natin na Trinity ang Diyos. Dahil sa Kanya galing yung lahat ng knowledge. Sinabi niya sa John chapter 1, sinabi niya yun na walang nakakita sa Ama kung hindi ang Anak. At ipinakilala niya yung Ama. Pinakilala niya ang Diyos. Yung knowledge na Trinity ang Diyos ay galing sa Panginoong Jesus. Hindi natin makikilala ang pagiging Trinity ng Diyos kung wala ang Panginoong Jesucristo. Sabi ni Warfield, in a word, Jesus Christ and the Holy Spirit are the fundamental proof of the doctrine of the Trinity in its revelatory form. Now, labas na tayo sa New Testament. After ng New Testament, patay na yung mga apostles. Ito na yung diretsyo na ng
early church period na tayo. Habang yung developed doctrine of the Trinity ay hindi explicit sa New Testament, ito ay first formulated ng mga Christians during their time. Dahil nga walang formula sa New Testament. Pero yung mga early Christians, sila yung nag-formulate kung ano ba ang systematic na paniniwala tungkol sa Trinity. Bakit? Because we are trying to understand the relationship between God, between Jesus, doon sa mga scriptural documents na yon. Pero marami ng hints, even before the Nicene Creed, before the Nicene Council. Before pa nun, meron ng mga hints na maging ang mga early church fathers ay naniniwala sa Trinity. For example, si Clement of Rome. Si Clement of Rome, sa kanyang epistle, tinutugunan niya yung corruption sa church, moral corruption sa church, sa Christian community. Sabi ni Clement of Rome, sa 1 Clement 46:6, hindi ito Bible ha, sulat ito ng church father. Sabi ni Clement, do we not have one God and one Christ and one gracious Spirit that has been poured out upon us and one calling in Christ? So, inuudyokan niya yung Christian community sa holiness against sa corruption, pero ang pinanggagalingan niya, hindi ba iisa tayo ng Diyos? Iisa ang Kristo natin, iisa ang banal na Espiritu. So, Trinitarian yung kanyang approach dito sa mga ito. So again, ito ay hindi Bible ha. Isipin nyo na lang, sa Benorio 1.2, kunyari nagsulat si pastor, parang ganon. May sinulat lang, parang pastoral letter, ganon. May mga chapters lang. So ganon yung Clement. Kaya wag nating isipin din na mali kapag may early church tayo na mga binabasa. Mga fans, wag natin isipin. Hindi porket hindi siya Bible, hindi na siya babasahin. Hindi porket hindi siya Bible, mali kaagad yung lahat. Either agree sa Bible or disagree sa Bible. Yan ang pagtingin natin sa mga documents. Ganon din sa Didache. Yan, baka isipin nyo, Roman Catholic to. Kasi early church document to. Wala pang Roman Catholicism nito. Ito ay early church document, yung Didache. Ay, baka isipin nyo, sa Protestant may Our Daily Bread, sa Roman Catholic, Didache. Hindi, yung Didache kasi ay early church na document. So, galing doon, sabi doon sa directory na yon, yung sa Didache, they directed Christians to baptize in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Pag ibabaptize daw isang tao, they should be baptized in the triune God's name. So, sinusundan yan yung Matthew chapter 28. Si Ignatius of Antioch naman, he refers to the three persons around AD 110. Wala pang 100 years after Christ at itong mga apostles. Si Ignatius exalts obedience to Christ and to the Father and to the Spirit. Isipin niyo yun, sumunod kayo kay Kristo, sa Ama, at sa Banal na Espiritu. May Trinitarian obedience na nangyayari. Si Justin Martyr, AD 100 to around 165, sa kanyang first apology, defense of the faith, ang apologetics. Sabi ni Justin Martyr, in the name of God, the Father, and the Lord of our universe, and our Savior, Jesus Christ, and of the Holy Spirit. May Trinitarian sense na doon sa kanyang writing. Another, sabi niya, we worship Jesus Christ with reason, since we have learned that He is the Son of the living God Himself, and believe Him to be in second place, and the prophetic spirit in the third. So meron siyang sense ng order. Father, Son, and the Holy Spirit. Now, punta na tayo sa council. Yung Council of Nicaea, doon ang galing yung Nicene Creed. Yung binabasa natin, Apostles' Creed yan. Bago pa magkaroon ng Nicene Creed, meron na yan. Pero after yung Apostles' Creed, eto naman, nagkaroon ng council kung saan pinag-usapan ano ba talaga ang pinaniniwalaan tungkol sa nature ng Diyos. Dito na buo yung Nicene Creed.
Bakit ito nabuo? Dahil meron silang binabattle na heresy. Yung heresy na yon ay tinatawag na Arianism. Nagtuturo nito ay si Arius, na isang pari nasa loob ng Christendom, at tinuturo niya na si Jesus ay hindi Diyos. Si Jesus ay mataas na nilalang, pero siya ay may simula. Yun ang tinuturo ni Arius. There was a time when the sun was not. Yun yung phrasing. Merong panahon kung saan hindi umiiral si Jesus. Hindi siya naniniwala na eternally existent si Jesus. Naniniwala siya na si Jesus ay mas mataas sa lahat ng tao, mas mataas sa lahat ng anghel, pero hindi siya Diyos. Siya ay parang Diyos. Siya ay itinaas, pero hindi siya Diyos. So, yan yung binabattle ng early church, kaya nabuo yung Nicene Creed. Sabi ni Arius, the Father existed prior to the Son, who was not by nature God, but rather a changeable creature who was granted the dignity of becoming the Son of God. Yan ang paniniwala ni Arius. Pero habang sinasabi natin, hindi niya ba natutunugan na marami sa mga Christian cults ngayon, ganyan yung paniniwala? Sino yung mga nagpapakilalang Christian na religion na naniniwala na hindi Diyos si Jesus, pero mataas siya? Iglesia ni Cristo. Hindi sila naniniwala na Diyos si Jesus. Arianism. Mga Jehovah's Witness. Hindi sila naniniwala na Almighty na Diyos si Jesus. Siya ay mas mababa kaysa sa Diyos Ama. Marami pa na iba-ibang mga paniniwala. Pero ito yung binatil sa early church pa lang. Tinuligsaan na nila ito at titinamaan na nila ito at kilarify na nila mismo ito. Kaya noong 325, itong First Council of Nicaea, inadapt nila yung Nicene Creed, kung saan dinescribe nila si Jesus. Very explicit yung description nila kay Jesus kasi dahil sa binabattle nila na Arianism. Sabi dito, Jesus was described as God of God, light of light, very God of very God, begotten, not made, being of one substance, homoousios, with the Father. So, grabe, kumbaga kinlarify talaga nila, si Jesus ay Diyos na Diyos, liwanag na liwanag, siya ay bugtong, pero hindi siya nilikha. He's the only begotten Son, but He was not a created Son. He was not made. Dinay nila yung sinabi na may panahon kung saan hindi siya nag-exist. Sinasabi ng Nicene Creed, always, ever, eternally existing yung Panginoong Jesucristo, one substance with the Father. Kaya, after more than 50 years ng debate, na-recognize na ang orthodoxy, yung tamang katuruan ay na-develop or isinulat, isinapapel, kumbaga, na ito ang pinaniniwalaan natin na tinuturo ng Biblia. There are 3 persons and 1 being. Iisang Diyos na merong 3 persona. Pero, alalahanin natin sa First Nicene Creed, dito sa 325, hindi pa developed yung sa Holy Spirit. Hindi pa nila ina-expound yung Holy Spirit. Bakit? Kasi wala pang controversy. Wala pang lumalaban. Kaya hindi na nila kailangang expound. Pero, nagkaroon ng Constantinople. Nangyari dyan ay nagkaroon ng revision. Hindi revision, update. In-update yung Nicene Creed. Tinawag siyang Nicene Constantinopolitan Creed. Ito naman ay 381. So, 325, 381, in-update nila. At ang major update na ginawa nila ay sa Holy Spirit. Bakit? Kasi meron namang umaatake sa deity ng Holy Spirit. Meron namang nagsasabi na hindi Diyos yung Holy Spirit. May mga nagsasabi naman na ito ay kapangyarihan lang ng Diyos, hindi siya persona, ang Espiritu ay hindi Diyos. Kaya, dinagdag nila. Same pa rin yung Nicene Creed. In-expound lang yung dulo. Kasi sa Nicene Creed, I believe in the Holy Spirit. Tapos na. Dito,
pakinggan nyo, and we believe in the Holy Spirit, the Lord and giver of life. Ayan na. In-emphasize nila. Naniniwala kami sa banal na Espiritu, ang Panginoon. Panginoon, yung banal na Espiritu, the giver of life. Ang banal na Espiritu ang tagapagbigay ng buhay, who proceeds from the Father and the Son, who is worshipped and glorified together with the Father and the Son. Clarify talaga, ang banal na Espiritu ay sinasamba at niluwalhati kasama ang Ama at ang Anak, and who spoke through the prophets. Siya yung nagsulat ng Bible, siya yung nag-udyok sa kanila na magsalita ng katotohanan ng Diyos. At later, mas na-amplify pa yan sa panahon na ni Athanasius. Pag binasa niyo, I highly recommend, kahit once in a while, basahin niyo yung Athanasian Creed. Medyo mahaba siya, pero sobrang ganda. The Father is Lord, the Son is Lord, the Holy Spirit is Lord, yet but there is one Lord. The Father is uncreated, the Son is uncreated, the Holy Spirit is uncreated, but there is only one uncreated God. Basahin niyo yun, yung Athanasian Creed. So, yun muna, very brief na preview sa nangyari sa mula Old Testament hanggang sa New Testament, hanggang bago yung creed, hanggang sa nag-develop yung dalawang creed. Ang pinaka-top ay yung Athanasian Creed, na kung saan fully developed na yung Trinity na paniniwala. So, dun muna tayo, discussion tayo for 1 to 2 questions or comments, then punta tayo sa application. Sige, Joel. Walang pas comment ng kasi po yung sa Old Testament, nabanggit niyo po na may special revelation si God para ma-distinguish ng mga tao na ay si God pala yun. Parang so wala magpasalamat sa tayo kasi tayo may scripture na tayo. Pero lahat yun, sa mabuti niyang kamay, nakita natin nag-develop yung doctrine through the years at in-affirm ng Panginoon. Clear sa scripture. Siguro kung may question na ako, parang someone na inquirer na hindi same worldview or hindi Christian worldview, parang paano mo sasagutin yung tanong nila na yung ibang religions will claim nakita na si God sa ganito. For example, yun nga, yung claim niya Muhammad, Joseph Smith, ganyan, nagpakita sa kami na sila. Parang although ngayon, may scripture na, but parang in the times din ng Israel or no Old Testament, how do we answer na different God or gods na yung invento out of their own? Paano malalaman na yung totoong Diyos ang totoong Diyos kung wala pa silang full scripture sa panahon ng Old Testament? Okay, thank you. Yan yung mission ng Israel. Actually, mission, binigay na Diyos ng mission sa Israel na ipakilala sa lahat ng nasyon na yung si Yahweh, yung Diyos ng Israel, ang totoong Diyos. Pero gusto ng Diyos na ipakilala nila siya sa pamamagitan ng faithfulness nila. Kasi kapag naging faithful sila, mananalo sila sa mga gera. Kapag nanalo sila sa mga gera, i-recognize ng other nations yung Diyos nila. Yung Diyos ng Israel. Kasi ang paniniwala nila noon, territorial gods, sa mga tribal gods. Kung sino yung nanalo, siya yung mas malakas na Diyos. Ganun yung battle plan ng Panginoon. Yun yung nangyari talaga. Actually, nakilala yung Israel dahil natalo nila yung Egypt. I mean, namatay yung Pharaoh. Nung umalis sila sa Egypt, kaya sila kinatakutan eh. Kilala sila. Lumaganap yung pangalan ni Yahweh. Pero hindi pa sila kumakampi. Pero through that, yun yung plano mismo ng Diyos. Ang pangit lang kasi, naging masamang testimony sila. Naging pangit na testimony sila, nagkatalo-talo sila dahil unfaithful sila sa totoong Diyos. Yun yung nangyari. Kaya dapat din yung ginagawa nila para yung mga ibang mga bansa kumampi sa kanila. Yun yung nangyari kay Rahab sa panahon nila Joshua. Dahil yung totoong Diyos ang malakas at mananalo, si Rahab bumaliktad.
kinampihan niya yung spies. At nirecognize yun ng New Testament. Sabi ng New Testament, tama yun. Si Rahab, bumaliktad siya. Kumampi ka sa totoong Diyos. Pero kumampi siya sa totoong Diyos dahil sa lakas. Dahil sa katotohanan. Sa faithfulness ng generation nila Joshua. Sa panahon, yun yung evangelistic plan nila during their time. Medyo may pinagkaiba yun sa panahon natin. Sige, other question or comment sa first part, sa development, sa history. Si JM, tapos si Deacon Marlon. Question ko ba, isip ko lang kung paano na-set up yung mga council, like, gano'n sila authoritative mga Sorry, gano'n ka? authoritative. Okay. Kasi parang sila lang yung council, parang sa kanila yung pro. Parang isip ko kasi parang before din, yung mga church father, right, yung person din. Tapos, hindi ko alam kung sila lang right. Pero ayun yung question ko, paano nabubuo yung mga council, parang yung ng doctrine. Thank you, bro. Dito papasok yung na-accept na sa Roman Empire yung Christianity. Nagsimula ito kay Constantine. Kasi si Constantine, quote-and-quote, na convert. Hindi natin alam kung totoo yun, pero alam natin sa history na tinanggap niya yung Christian faith. Bago si Constantine, yung mga Christians ay persecuted. Pero nung dumating si Constantine at nagkaroon daw siya ng vision, again, we don't know kung converted ba siyang totoo or not, naging Christian ba talaga siya or not. Pero ang totoo sa history ay naging lax sila. Hindi na pinersecute yung mga Christians. Pwede na silang mag-practice ng faith. Sunod, mas tumindi pa. Ang nangyari pa sa Roman Empire, kinilala pa yung Christian faith. Ang Christian faith ay naging religion ng nation. Kaya ang tawag ay Christendom, Christian Kingdom. Naging religion ng buong Roman Empire ay Christianity. So hindi na pinersecute, sinuportahan pa. Doon na naipatayo yung mga monastery, doon na naipatayo yung mga, government-supported na yung Christianity sa panahon noon. Kaya kita natin yung ang lalaki ng mga building nila dati, hindi lang pinoproblema yun. Diyan na papasok yung galing na sa government yung funds. Kaya ngayon, kapag may mga usapin ng pagkakaiba sa religion, dito na pinapatawag ni Constantine na magkaroon ng council. In short, ginamit ng Panginoon yung government sa panahon nila para magkaroon ng documents. So, ganun yung nangyari. Etong Nicene Creed na ito ay dahil nagkakagulo kung ano yung totoo. May si Arius may tinuturo, iba may tinuturo. So, ginather yung mga bishops, yung mga pastors, tapos doon nila nag-aral, sila nag-usap-usap, nag-debate. Ang nangyari ito, para itong Jerusalem Council no Acts 15. Sa Acts 15 kasi, may problem, di ba? May hindi nag-agree kay Paul sa doctrine, justification. Ang ginawa sa Acts 15, nag-gather, pinag-usapan, tapos nag-declare. So gusto ko rin sabihin na hindi ito nagsimula after church. Even before church. Wala nga lang government, intervention. Pero ito ay nangyari during that time. Pinag-gather, tapos nag-conclude na sila at yun yung in-implement. Ayan, si Deacon Marlon. Ang question ko pas is, how do we validate yung mga early church writings na hindi sila tampered or hindi sila, kasi ang accusation ng ibang mga religions, magamit tayo ng early church documents, possibility, tinampered ko ng Roman Catholic religion para mag-adhere sa pinangahawakang orthodoxy. So, meron ba tayong mga other documents na pwedeng mag-refera na tulad sinabi ko ni Ignatius, sinabi ko ni Justin Martyr, sinabi ko ng mga early church fathers natin. Other than solely relying talaga na pin-reserve ito for the purpose, yun talaga yung doctrine ng orthodoxy. Even wala pang Roman Catholicism. Ay, take it doon, Deacon. Ang response lang natin, una, may influential talaga ang Roman Catholicism. Pero wag nating isipin na omnipotent sila.
Huwag nating isipin na all-powerful sila na lahat ng matatamper nila yung mga ganon. Yun yung una, hindi ganon dapat yung perception natin na parang lahat yan, ano lang nila. Pangalawa, meron na tayong, halos maging sa panahon natin, mas may access tayo sa mga originals. So, kapag sinerch natin, pwede nating i-study ng sarili natin yung mga church fathers. So, hindi natin iisipin na lahat yun ay under ng Roman Catholic Church, even outside din ng Roman Catholic Church, ng mga documents. So, pwede nating aralin ng sarili natin. Actually, yan yung nangyari sa Reformation. Yung sinabing ad fontes, back to the sources. Ang gusto ng Reformation, ayaw namin dahil sabi nyo lang. Ang gusto namin, bumalik kami sa simula, bumalik kami sa totoong mga resources, at doon namin titignan kung yan yung tama according sa Scripture. Doon nagmula yung Reformation. Kasi bumalik sila sa original sources. Ibig sabihin, sa panahon nila, pwede na silang bumalik. Lalo na tayo. Mas marami na tayong resources. Sila Calvin, sila Luther, very bihasang-bihasa sila sa church fathers. Ibig sabihin, meron silang kaya nilang itap yung resources na yon. At agree yun sa Protestant faith. So, nakipag-debate nga si John Calvin doon sa mga pari ng Roman Catholic Church, talo niya pa sa Church Fathers. Mas marami siyang alam tungkol sa Church Fathers na alam niya, ito ay tinuturo ng Scripture. So, ayun, Deacon, pwede tayong bumalik para ma-confirm natin yung mga doctrines at mga teachings na yun. Although, kailangan talagang i-confirm yun kasi sabi ni Luther, I will not believe even the councils if it is not according to the Word of God. Maniniwala ako sa mga councils kung ito ay according sa salita ng Diyos. So, follow up din dito. Siguro kasi yung follow up ko lang is, may tingin kasi tayo na lahat ng resources ay nasa Vatican. Kaya iniisip natin na ay pampered or lahat yun ay parang mag-point sa certain direction na pinapaniwalaan sa adoption. Pero kasi recent, maraming mga discoveries na mga scrolls sa mga scrolls. Mga small na nakakakarang mga churches, mga remote villages, na talagang properly preserve yung mga manuscript. I doubt na napakailaman din ang Roman Catholic mga remote area. So doon nga nakuha yung ibang mga manuscripts, mga early 200s, 300s. Wala pang Roman Catholic by the 500s. Kaya siguro yung tamang natin na hindi lahat ng resources hawak ng Vatican. Mga early na discover, kalat-kalat pa. Kaya hindi walang hawak ng Vatican ng Roman Catholicism yung mga document. Thank you, Deacon. Saka meron din, siguro magkaroon din tayo ng fair honesty sa intellectual, saka sa integrity ng Roman Catholic Church. Huwag nating isipin na kinokorrupt nila. Huwag natin isipin, talagang tinatago nila yung truth. Hindi, mali sila ng interpretation. Mali sila ng paniniwala tungkol dito. Pero I think medyo extreme na nasabihin na tinatamper nila para maniwala sa kanila. I think hindi yun fair. At hindi yun just accusation sa kanila. Bilang hindi nag-agree sa kanila sa lahat. So, ayun lang dito. Sige po, tuloy natin sa application naman ng Doctrine of the Trinity. Yung before na pinanood ko, nakalimutan ko sinong theologian yun, na pastor si Carl blah blah, nakalimutan ko. Sabi niya, sa panahon nila, sa panahon ng mga early church fathers, even ng Reformation period, pag pinag-aaralan nila yung tungkol sa Diyos, pinag-uusapan nila yung tungkol sa Diyos, yun na yung practical application nun. Yung malaman mo kung sino yung Diyos, maging tama yung pagtingin mo sa Diyos, yun na mismo yung practical application. Kaya pag may nagbabasa tayo ng mga early church, hindi na sa Puritan after Puritan, mas malawak na application Even before, naboboring yung iba. Bakit puro na lang, bakit hindi practical lang sinasabi? Bakit puro conception sa Diyos? Kasi puro ganun talaga. Pero, kailangan din nating mag-agree sa kanila na very practical na malaman natin kung sino yung Diyos sa sarili niya. Yun yung pinakaunang practical. Bago sumunod itong mga pag-uusapan natin. Ang pinaka-practical na application ay makilala natin yung totoong Diyos. Makilala natin yung totoong Diyos.
maging tama muna yung perception natin sa kung sino siya. Pero having said that, meron tayong 4, according kay Thomas Overmiller, na application natin dito sa usapin ng Trinity. Una, when it comes to our worship, kapag meron tayong Trinitarian consciousness, mas makikita natin yung pagkamangha sa Diyos dahil hindi siya katulad ng ibang Diyos. Yung mga Diyos na iba, sakop ng logic nila, sakop ng capacity ng isipan nila. Ayaw nilang sumamba ng Diyos na hindi kayang maintindihan. Pero dito papasok yung mystery at glory ng Trinity. Na marirealize natin na ina-approach natin ng Diyos ay nasa taas natin, wala sa baba natin. Hindi natin kapantay, higit sa pinakatalino ng lahat ng isipan natin. So dun papasok yung worship natin. When we understand na ang Diyos ay one being, 3 persons, equal persons, united sa kanyang glory, majesty, at power, dito papasok yung greater awe sa worship. Ayan yung dapat na maging tugon natin kung paano tumugon si Isaiah sa Diyos. Tumugon siya in humility and awe. Sabi ni Barakman, sa isang quote natin dyan, let's read, "One cannot reflect upon the nature and uniqueness of our God without being filled with awe and praise. We shall forever ponder the sacred mysteries and learn of this infinite being. Meanwhile, it is our joy to fellowship with the members of the Trinity and to express our love for them by our trust and obedience." Ngayon pa lang, meron tayong kasiyahan dahil yung Diyos ay walang hanggan. At maging sa walang hanggan, hindi tayo matatapos na matutunan siya. Hindi natin, walang panahon na maaabot na natin yung dulo. Yun yung glory ng Diyos. At si Leithart naman, dito, mas mamamangha tayo sa Diyos dahil matututunan natin na mali yung mga objection sa Kanya. Kasi may objection siya sa Diyos na makasarili yung Diyos. Kasi gusto niya sa Kanya yung glory. Pero ngayong natutunan na natin ang Trinity, mas mamamangha tayo dahil makikita natin na ang Diyos ay selfless. Hindi lang siya selfless sa atin. Selfless siya sa Kanyang sarili. Ang gustong mangyari ng Diyos Ama ay maluwalhati ang Diyos Anak. Ang gusto ng Diyos Anak ay maluwalhati ang Diyos Ama. Ang Diyos Espiritu, ang sinong niluluwalhati niya? Ang Panginoong Jesus. Pag natutunan natin yung Holy Trinity, makikita natin na ang Diyos ay selfless. Niluluwalhati niya yung kabilang persona na nasa Kanya na karapat dapat luwalhatiin. Huwag hindi natin pwedeng isipin yung Diyos na Unitarian. May isang Diyos lang na gusto niya sa Kanya lahat. No! When we recognize the Trinity, makikita natin, walang ibang inisip yung Diyos Anak kundi maluwalhati yung Ama. Walang ibang gusto yung Ama, pinadala niya yung Anak para maluwalhati yung Anak. Nung nagsalita si Jesus tungkol sa Holy Spirit, anong gusto ng Holy Spirit? Luwalhatiin yung Anak, palaging palabas. Only in the Trinitarian nature of God na makikita natin na maging ang glorifying ng Diyos sa sarili niya ay palabas. At dito makikita natin yung hindi natin maintindihan ang mystery ng glory ng Diyos. Na hindi natin iisipin, pakabig siya ng pakabig. Hindi, maging sa sarili niya. Kung ang Diyos ay one person lang, pwedeng sabihin yon. Pero ang Diyos ay triune person. Makikita natin yan sa pages ng Bible. Yan yung sinabi ni Leithart. Sabi ni Leithart, when we think about God as God who glorifies Himself in the Trinitarian context, we can see that there is mutual glorification going on. And God is not selfish. No person of God is selfish. Grabe, no person of God. The Father is not selfish, the Son is not selfish, the Holy Spirit is not selfish. But within God, there is this humility and self-sacrifice for the sake of the glory of the worthy another. So, mababago yung pagtingin natin sa Panginoon. Mas karapat dapat siyang bigyan ng pagsamba. Mas ginagaya natin siya sa palabas
pagbibigay ng pagluluwalhati. So, you can read yung gitna na quote. Kayo na lang ang pwede magbasa niyan. Pangalawa, ang application nito ay you can study your Bible with greater awareness. Ngayon, kapag may Trinitarian consciousness tayo, mababasa natin yung Bible ng tama. Mas magiging tama. Naalala niyo yun, kapag mas lumalalim kayo sa theology, mas lumilinaw yung Bible. Pag mas nag-aaral kayo ng katotohanan, yung John 3:16, di na lang yan basta-basta. Nung mas lumalim ka sa pag-aaral tungkol sa Diyos, mas nakita mo na malalim pala to. Hindi pala to basta-basta. Kesa nung una na parang passing by lang. Hindi. Kapag nalaman mo na yung Diyos ay Trinidad, mas nakikita mo yung bigat ng bawat pahina, bawat verse. Kaya pag may awareness tayo sa Trinitarian nature ng Diyos, mas magiging mabuti yung Bible reading natin. Mas magiging mabuti yung prayer natin doon sa pag-study ng Bible. Kaya kailangan, pag nagbasa tayo ng Bible, maging katulad tayo ng sumulat ng Bible. May Trinitarian consciousness. Kapag sinabi ni Paul, Apostle Paul, na God, Father, and the Lord Jesus Christ, Trinitarian yun. Merong Trinitarian consciousness yun. Pangatlo, ang application ay yung prayer natin. Yung prayer life natin, yung prayer natin in and of itself, kung meron tayong Trinitarian consciousness, ay magiging better. Yung ating prayer, mas ma-intimate, mas sakto yung panalangin natin. Dahil mas alam na natin na ang Diyos ay triune, it will foster greater familiarity doon sa Diyos. At confidence tayo na sa pag-approach natin mismo sa Diyos. Anong sabi ni Jesus? Pray like this, Our Father. Tinuruan tayo paano tayo mananalangin sa Ama, sa pangalan ng Anak, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Trinitarian yung even prayer. Christian prayer is a Trinitarian prayer. We pray to the Father, in the name of the Son, and in the power of the Holy Spirit. So, ayan yung Trinitarian prayer. Pero, kahit na hindi normative, mas magiging engaging at refreshing sa prayer life mo if you can direct your prayer to each persons of the Trinity. Again, hindi palagi ito sa public. Kahit sa New Testament, 2 beses lang ginawa ni Apostle Paul yan sa Thessalonians, na yung benediction niya ay galing sa Holy Spirit, yung binasa natin last Sunday. So, pero magkakaroon ka doon ng refreshing at liberating sense. Although hindi yung normative, but you can pray to Jesus. Hindi yung normative, but you can also pray to the Holy Spirit. Although ang normative ay Father to the Son, Holy Spirit. Pero, ito yung application. Dahil si Jesus ay Diyos, pwede kang mag-address sa Kanya. Dahil ang Espiritu ay Diyos, pwede mo siyang tawagin. Pwede kang mag-appeal sa Banal na Espiritu. Diyan mo makikita yung mas lumalalim na prayer life mo if your prayer life is Trinitarian. Pang-apat, na sabi ni Thomas Overwhelmer, na ang paniniwala natin sa Trinity, ang mas dahilan kung bakit mas lalalim yung relationship natin sa mga tao. Pwede nating hugutin mula sa paniniwala natin sa Trinidad ang mas mataimtim na relasyon natin, mas meaningful, na hindi ang relationship natin sa ibang tao ay puro ibabaw lang. Pwedeng lumalim yung relationship natin sa families natin, sa church natin, sa mga friends natin, sa mga natao na nakapaligid sa atin. Pwedeng lumalim yun. Bakit? Dahil ganun ang Diyos. Dahil kinreate niya tayo for communion, not for isolation. Nilikha niya tayo. Siya ay hindi isolated God. Siya ay eternally communing God in Himself sa kanyang triune persons. Hindi ko na i-discuss ngayon kasi hindi ko pa napag-aralan ng deeply yung perichoresis. Yung mutual indwelling. The Father is in the Son is in the Spirit is in the Father. Yung sinasabing Trinitarian dance, na hindi lang sila distinct na magkakahiwalay, sila ay indwelling sa isa't isa. Kaya sinabi ni Jesus,
nasa bosom siya ng Father. Pag sinabi kasi bosom, nasa lap, nasa puso, na pinakamalapit. Walang mas lalapit sa Ama at sa Anak at sa Espiritu. Yun yung pinakamalapit, pinakamalalim na ugnayan. So, ang sabi ni Thomas Overwilmer, na ito rin yung magiging effect sa relationships natin. Mas umuugat na relationship. So, basahin ko to tapos na. Sabi ni Leithart, the Father, Son, and Spirit live in a harmony and love that is a model for human life. Others indwell our lives. Therefore, we ought to open our lives hospitably to them. We indwell the lives of others. Yan yung image of God. Dahil nilikha tayo sa imahe ng Diyos, dahil may mutual indwelling ang Diyos sa kanyang persons, nilikha niya tayo na yung buhay natin ay mutually indwelling din bilang mga tao. Therefore, we ought to see others not as obstacles to our plots and projects, but as potential homes in which we can dwell together. Grabe, no? Grabe, no? Kailangan daw pag tinignan natin ibang tao, hindi natin isipin, ay, problema to or obstacle to, kung hindi mutual indwelling. Lalo na yan sa community ng faith. A word of mutual indwelling implies an ethic of hospitality, welcome, invitation, companionship, centered on a common table. Hindi ko nababanggit yung Lord's table. Si pastor na yan. Pero ka-idea ka pa sa dulo. Sige po, so doon natin tinatapos 4 na application. Worship with greater awe. We will study the Bible with greater awareness. We can pray to the members of the Godhead, and we can build stronger relationships. So, sige. Any question or mga comments? Or baka meron kayong confusion or question. Sige. Jay, ulit. Naalala ko lang kasi yung mga hindi nagsusubscribe sa Trinity pa ay Sorry bro, ulit. Yung mga hindi nagsusubscribe sa? walang sa Trinity. Thank you. Dito importante yung Athanasian Creed. Kasi dun sa Athanasian Creed, sabi niya, hindi naman si Athanasius yung sumulat ng Athanasian Creed yung mga disciples niya. So, kapag ba hindi ka naniniwala sa Trinity ay walang kaligtasan. Yun yung sinabi ng Athanasian Creed. Without faith in this, no one can be saved. So, yung mga, kaya sinasabi natin na hindi ligtas yung mga cults. Hindi ligtas. Kasi dalawa, hindi sila naniniwala sa Trinity, hindi rin sila naniniwala sa Gospel. Yung mga naniniwala na tao lang si Jesus talaga, hindi Diyos ang banal na Espiritu, they cannot be saved. However, kailangan nating i-distinguish yung against sa Trinity at ignorant sa Trinity. Kailangan nating i-distinguish yun. Kasi hindi natin pwedeng sabihin, hindi mo alam yung formula, hindi ka saved. Magkaiba yun. Magkaiba yung against talaga. Whole heart nila. Kaya si Servetus. Alala niya si Servetus sa history. Talagang against siya Tinutiligsan niya talaga. Sinasabi niya, paniniwala sa Trinity, naniniwala sa 3 may ulong halimaw. Ganun ang nila. Ganun ang attack nila. At kung talagang hindi sila magre-repent doon, ay they cannot be saved. Kasi yung Trinity ay nakapaloob yan sa buong gospel. Yung gospel ay ang Father ang nagpadala sa anak. At yung anak ang Diyos tao na nagliligtas. At yung banal na Espiritu ang kumikilos sa puso. So, the gospel is a Trinitarian gospel. So, pero again, we should be careful na hindi natin sabihin na hindi porket hindi kabisado or hindi perfect ay hindi naligtas. Pero ang pwedeng sabihin yung hostile at talagang tumutulig sa, we can say, they cannot be saved. They should repent of their attack to the deity of the Son. Kasama sa pagsisisihan nila ay
hindi nila kinikilala na Diyos si Jesus. Kasama sa pagsisisihan nila ay hindi nila kinikilala na Diyos yung Banal na Espiritu. Dahil hindi sila kung sino-sino lang. Si Jesus ay Diyos. Yung Banal na Espiritu ay Diyos. At pinag-iisipan sila na nilikha. Hindi pwede yun. They should repent of that. So, ayan. Question po or... Comments? Pag nagtanong kayo, hindi namin sasabihin na hindi kayo saved. Kasi, baka sabihin, ay, baka pag nagtanong ako, isipin, hindi ako Trinitarian. Kaya natin clarify. Sige po, other comments? Ano yan, Maki? Akala kasi Maki. Sige, okay na. Going once, twice, thrice. So let's pray. Ama namin, maraming salamat po sa pag-aaral namin tungkol sa iyo. Ikaw ang Ama, ikaw ang banal na Ama. At maraming salamat dahil pinadala mo si Jesus para makilala ka namin at makilala namin o Trinidad na pagka-Diyos mo. Nihiling po namin na bigyan nyo kami lalo ng mas malalim na pagkaunawa dito, mas malalim na aplikasyon dito, mas malalim mo, Diyos, na pagtingin sa usapin ng kung sino ka. Ito ang pinakamahalaga, that we may know you and your Son, the Lord Jesus Christ. Salamat po, Diyos. Samahan niyo po kami sa aming lunch fellowship at ganoon din po sa mamaya sa mga afternoon worship namin. We praise you and glorify you in the name of Jesus. Amen.